Eto ho, mga kababayan. Sabi ko, labas ko muna ho. Ayan. Sabi ko, madadamay pa yung ibang mga kandidato dito. Sabi ni George Bulang, breaking news daw, susunod na si Sara sa ICC. Nung ano pa yan? Ilang ano pa ba yan? Sinabi. Mukha naman dahil nga nabanggit ni Las Cañas na malaki ang kaugnayan ni Inday Sara Duterte kasi pinagpatuloy niya yung tokhang pagkatapos ng kanyang tatay. O dito tayo, mga bossing. Tingin ko madadamay dito yung mga nandyan, yung mga kapartido ni Yorme. Tsaka tingin ko pati si Yorme damay ho dito, no? Yung tatabangan yung mga botante, boto na sana, kaya lang biglang nagbago ang isip. Bakit? Pangit to kasi yung pagkakasampa ng vice-presidente. No? Hindi yung tipo bang, eto, kampo ni Yorme, maganda ang gagawin nito. No? Tutulungan kayong mapaunlad ang buhay ninyo. Ganun dapat ang pangangampanya. Pero pakinggan nyo ho ito. Bibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Si Apple Nieto, naku, baka mapasama pa yung kanyang kandidatura, mga kababayan. Ibibigay kay Apple Nieto yung apple na yon at ano po ang gagamitin, ano ang gagawin? Ma'am, Ma'am, yan, gawin mo na. Ano po yung utos, BP? saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang Nagkamali pa ng pangalan. Saksak mo ito sa bibig ni Joel Chua. Nasabi lang Apple Chua. Inuutos. Di ba? Isaksak mo ito. Yun po. May respeto po ba yun? Respeto ho ba yun, mga kababayan? Parang dehins. No? Parang kabastusan ho yun, mga kababayan. Sabi din, akala ng mga kandidato pag kinampanya sila ni Inday, Sayad, lose time, mananalo sila. Naku, ang dami palang nagbibigay ng gift doon sa TikTok. Salamat po, mga nadya sa TikTok. Totoo. Kung ganito ang iimbitahan mo doon sa campaign rally mo, imbis na all the way, panalo na sana. Naku, sayad pa. Yari. Nawalan ng gana yung mga boboto sa atin. Isang ulit. Game. ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Okay. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Ibigay mo itong apple na ito, saksak mo sa bibig ni Joel Chua hanggang sa lalamunan. Hanggang ano po mangyari? Hanggang siya ay mamatay. Apple na Narinig nyo ho? Saksak mo sa bibig ni Chua hanggang siya ay mamatay. Di ba? Mabel Kinjo, salamat sa iyo dyan sa TikTok. Sir mark my words, matatalo ang lineup ni Isko. Mamalasin sila kay Sara at kay Amy. Biruin nyo, mga bossing, yun po ba ang mga dapat nating naririnig sa kampanya? Sabi ni Zen Nes, maling campaign, dapat ibantong mga to. Killing ang pinag-uusapan. Tapos kapag na-imbestigahan, pagka pinaimbestigahan, sasabihin niya, naku, kampanya lang, patigan yan, binibigyan nyo ng issue. Sabi ni KYL, Sweetie Pie, Chugi here, chugi there, matamis na pulot ng mga Duterte, ipipick up talaga nila ang linyang iyan. Ang tanong, bagay ba o mabenta pa ba? Hindi na. Sabi ni Lito Flores, minus points sa grupo ni Isko. Kahit saan na lang huy. Meron silang press conference na ang akala natin sasagot po doon sa confidential funds. Mga kababayan, yung pala ang sasabihin, huhukayin ko yung bangkay ng tatay mo, itatapon ko sa West Philippine Sea. Akalain nyo yun? Hindi mo binigay yung relo, pupugutan kita ng ulo. Sa Pangulo? Di ba? Yung huling press conference, mga kababayan, kasama yung mga vloggers na nando sila. Madilim, ganito daw kadilim, Nandito po ako sa harap ng laptop. Sabi ng vice presidente, madilim.
Pinatayan po kasi kami ng ilaw. Pero nung kumakatok ko yung mga kapulisan o yung mga nagbabantay doon sa Congress, ma'am, pwede pong pakibukas yung ilaw. Halatang nagsisinungaling. O ayun yung switch ng ilaw. Nasa loob nila, sila lang ho ang nagpatay. Lahat ng sila ay aharap sa publiko, hindi po mawawala yung patayan. Ano po, although alam naman natin, mansanas lang ho yan, mga kababayan, na hindi naman kayang mategi niya si Joel Chua unless na lang kung talagang pumayag siyang isaksak sa bibig niya. Di ho ba? O, unless na lang ko kung ganun. Pero, sila Joel Chua ho, mga bossing, kaya sila iniimbestigahan kasi may nakikita na irregularidad po. No? Yung mga resibo, na isinumite ng Office of the Vice President sa COA at isinumite po ng Department of Education sa pamumuno po ni Inday Sara Duterte noong time na yon, mga kababayan. Lahat po nung nakita nilang mga pangalan doon sa mga resibo na yon, ay ano yun? May tumuloy. Ano ba yon? Shopee ba yon? May nag-gift. Ano ba yun? 4 na ganun. Hindi ko alam niya sa TikTok. Salamat po. O yan. Tunog ng tunog yung TikTok. Salamat po sa mga nagbibigay ng gift dyan sa TikTok. Appreciated po. May nagbibigay yung nakaganon eh. Oh. Lahat po ng marinig natin sa kanila, patayan. Panay ganun, no? O dito naman sa YouTube naman, kasama ba sa rally si Senator Amy Lacson, no? Amy Marcos, masama balak with PNP, Lieutenant General Nartates, basahin, Reddit, no? Manila, sabi ni Krypton yan. Nakita ko yata dyan si Senadora Amy Marcos eh. Salamat po, Krypton yan, sa inyong super chat. Tuloy natin si Inday, ha? Oh. Puro bata pa yata yung mga nandoon, ho. Yung mga ipinasa nila na mga resibo, lahat ho, 129, 1,299 na mga resibo, walang birth certificate, yung mga nakatala doon, yung mga may pangalan doon. Walang certificate of no marriage o senomar. Wala pong death certificate yung mga nakatala doon, mga kababayan. Lahat po yun, questionable. Ano po? Kaya ang ginagawa nila kay Joel Chua, ayan, binabanatan po ng binabanatan. Kaya lang yung pagbanat, ayan, parang sa dating, parang kay Pangulong Bongbong Marcos na din po. Minura, di ba? Wag iboto yung PI na Joel Chua na yan. Ganun. Tapos eto naman, isaksak sa bibig ni Joel Chua. Nakakatakot to, mga kababayan. No? Nakita nyo ang ating Pangulo doon po sa pagdalo sa Vatican. Kayang iharap po kahit kaninong kahit kaninong mga presidente. Kahit kaninong leader, kayang isabay no? Si Pangulong Bongbong Marcos, ang tanong ho natin, mga bossing, kung sakali po na makalusot, kung sakali lang na makalusot si Inday Sara Duterte, tingin nyo po, kaya nating idikit o itabi kaila President Donald Trump? Parang hindi ho. Tuloy natin to. Mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, O yan talagang pinangalanan. Snow White Joel Chua. Isaksak mo sa bibig ni Snow White Joel Chua hanggang mamatay. O. Isang walang hinto. bibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, Baka sabihin pa nung mga mga boboto doon kay Apple Nieto, dahil tinanggap mo, no? Yung Apple kay Vice Presidente para patayin si Joel Chua, hindi ka na namin iboboto. Baka ganun pa po ang mangyari diyan.
Imbis na mananalo na, matalo pa. Saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang siya ay mamatay. Ooh! Apple na yan! Grabe! Bigyan mo kay Snow White Oh. Joel Chua. Alam niyo, I-explain ni BP Sara, no, kung bakit daw Snow White Joel Chua. Siguro kaya ginamit yung yung Snow White Joel Chua kasi madami silang nakikitang bata, no? Para nga naman ma-relate yung mga kabataan. Di ba yun? yung tayo ho, mga kababayan, yung kapag kami naririnig tayong mga ganitong mga dahas, rahas, karahasan na mga sinasabi, inilalayo ho natin yung ating mga anak yung mga mahal natin mga chikiting sa buhay. No? Ito mukhang inire-relate pa Dahil may mga kabataan, sige, Snow White, gawin natin Snow White. O ano ang gagawin kay Snow White? di ba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan. Uy! Mukhang ibang Snow White yung mukhang ibang Snow White yung napanood o yung nabasa ni BP Sara Duterte Hindi naman ho nabilaukan si Snow White, di ba? Yung apple, alam ko may lason. Ano kayang Snow White yung pinanood ni Inday Sara Duterte? Ulitin natin. Di ba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan. Apple yan. Hindi. Yung alam ko yung apple, may lason. Hindi nabilaukan, BP. Bigay mo yan sa kanya. Saksak mo yan doon sa bibig niya. Grabing pangangampanya ho, mga kababayan. Patayan. Patayan lang ang peg. Ano po, sabi ni Shiro Kanzaki, kailan ba na bilaukan si Snow White? Misinformation. Si Inday naman parang hindi dumaan sa pagkabata, mali yung ikinwento. Siguro yung tawa nun, mali yun Inday Alam ko may lason yan Pero natatawa ho tayo mga kababayan. Sabi ni Rob Mapalad, tumindig lang sa tama si Chua sa Quadcom. Correct ko. Natatawa ho tayo mga kababayan kung paano yung style nila. Kung paano mangampanya. Pero lugi po ang Pilipinas dyan, mga bossing. Wala po tayong mapapala kundi ang pagganti, yung galit sa puso, yung hindi nila o yung makatakas sila na sagutin kung ano yung mga ini-issue sa kanila, lugi po ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya eto po, malapit na ang halalan. Bumoto ho tayo, nung mga tao, nung mga kumakandidato na alam natin na talagang tutulong at nakapokus sa bansang Pilipinas. Hindi po nakapokus, isalba si BP Sara, pauwiin si dating Pangulong Duterte. Yung nakapokus po para iangat ang bansang Pilipinas. Ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat doon sa mga nagpalipad dyan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon. Paalam po and God bless po sa ating lahat.